Hi. Hello guys. Good afternoon. So, welcome to Technical Skills Application in Business and Marketing Ads Tutorials at Computer Services. So, eto na naman po tayo, Sir Ogie, no? So, didiscuss natin ngayon uli yung mga computer troubleshooting and repair, hardware and software. So, ito yung pagpapatuloy ng video tutorials ko for free. So, okay. So, start tayo. So, ito yung aking computer shop. Okay. So, ito yung una kong diniscuss. Gaya ng binanggit ko. Sa computer system servicing, meron po tayong tatlong error lang. So, ito na naman po yung ating tinatawag na recap ulit. Bawat video ko ay meron akong nire-recap lagi. So, ulit ko lagi na sa tatlo lang ang mga problema sa computer into 3 categories. Maraming error falls into 3 categories. Dead set, meaning sabihin yung computer natin pagbukas natin ay dead set. Ang ibig sabihin yan, no power at all. So hindi pag power mo hindi nagpa-power at walang display sa screen. Blackout computer, yung may power ang laptop mo o desktop mo tapos blanco ang screen. On screen error message, meron tayong power at meron pong naka-display sa screen. Gaya po nito, blue screen of death. Ito po yung medyo mahirap na error na sa computer na number 1 error na medyo may kahirapan. Kasi involved dito yung hardware and software. Okay? So, pwede itong hardware error, pwede ding software error na compatibility. Nga. So, ito yung unang diniscuss ko. So, i-recap ko lang uli lahat. Okay? So, blue screen of death. Tingnan natin. Ano po ang dahilan ng blue screen of death? Ano po ibig sabihin? BSOD, no? Okay. Ayan. So, dito, ang blue screen of death na tinatawag, no? Ito yung blue screen stop error or system crash. It will always appear after a critical error occurs. So, ibig sabihin, biglaan, no? Critical, no? And which the system is not able to handle and resolve automatically. So, ang ibig sabihin niya, halimbawa gumagamit ka ng laptop, gumagamit ka ng computer, naranasan niyo na po ba na gumagamit kayo, bigla na lang huminto at biglang nag-restart. Okay? So, pag restart mo, ito na ang lumabas. Blue screen of death. Okay? So, anong gagawin natin? Hindi natin alam ano nangyari. Kahit ipatayin mo computer, i-open uli, at ganyan din bumabalik. Ganyan at ganyan din. So, ang tinatawag na error niyan ay pwedeng software, pwedeng hardware. Pero ano ba yung kalimitang error niyan? Sa blue screen of death, ang kalimitang error niyan, ang hinahanap niya na ito. Yan. It is caused by poorly written device driver. Ibig sabihin, nag-install ka ng driver. No? Yung driver po, yung mga programs yan. Maliliit na programs para gumana yung ating mga hardware o soft o devices like sound, like video card, okay, motherboard, no? Ganyan. So, yung mga kinakabit mo. Example, halimbawa, nagkabit ka ng camera, binili mo. Ibang camera, pag kinabit mo, gana agad. Iba naman, kailangan pang install ang driver. So, isang program yon para gumana yung driver, no? Yan. Malfunction hardware such as faulty memory. Ibig sabihin, nag-malfunction na yung memory mo, no? Halimbawa, tawag dito, naglagay ka ng memory na magkaiba, hindi compatible. Let's say, memory mo, DDR, ang frequency niya is 1600, tapos nilagyan mo siya ng 1333 na frequency. Okay? So, sa memory yan. Ibig sabihin yan, multi-memory, pwedeng memory error. Okay? Power supply, maaaring nag-init, no? Nag-overheat yung mga component niya. Kaya biglang mag-i-stop ang operating system mo. Tapos mag-blue screen. Hardware running beyond its specification limit.
So, ibig sabihin, naglagay ka ng memory na hindi naman kaya ng computer mo. O kaya naglagay ka ng video card na hindi naman kaya ng computer mo. Okay? Yung hardware yan na hindi kaya niya, itinaas mo na hindi niya nakayanan. Halimbawa, 4 gig. Tapos nilagyan mo ng 16 gig, hindi naman pala niya kaya 16 gig. Bugs in the operating system. Ibig sabihin yan, operating system mo ay nagkaroon ng error. O kaya, ibig sabihin, no, na virus ang Windows mo. So, ito po yung hard disk. Kalimitan yan eh. No? Hard disk ang nagiging error eh, or memory. Okay? So, minsan, ang hard disk mo ay biglang nagkaroon ng bad sector. Ibig sabihin ng bad sector, nagka-problema yung sa loob, no? Nagka-problema yung sector niya dun sa loob. Yung tinatawag natin sector tracks and ano yan, clusters. Okay? At memory. Kaya yung binanggit ko, naglagay ka ng memory na hindi niya kaya ang memory na yon, sumobra sa capacity na nilagay mo, or yung memory mo, tinatawag natin na magkaiba ng frequency. Okay? So, yan yun. At minsan, ito naman ang error. Yung desktop fan mo, CPU fan, no? Kung baga ano, tumitigil na. Okay? Naglo-low voltage na yung power supply mo, kaya hindi niya na kayang supplyan yung motherboard mo. Okay? So, minsan naman, ang dumi-dumi niya sa loob. Ito, kikita nyo pa to? Yan. Yan, nagkakaroon ng punong-puno ng alikabok. Okay? Kaya pag iniihipan niya, siyempre pinalalamig niya yan para lumabig yung CPU sa loob. Okay? Ang nangyari, napuno ng alikabok, hindi niya na ngayon maihipan o ibig mapalamig na nasa ilalim, which is yung CPU. Okay? Umistop yung ikot niya. Okay? Yan sa desk fan. Ito naman yung sa laptop. Yan. Tumigil yung fan. Hindi mo alam, nasa loob siya no? Hindi na pala umaandar. Kaya pag uminit yung CPU mo sa loob, no, doon ang time na magbo-blue screen ka. I-stop niya. Kasi yung operating system, pagka nakadetect yan, na medyo nag-iinit ang mga component, automatic magsha-shutdown yan. Okay? So, yan ang error ng blue screen. Hindi po kaya yan ng, no, pag hardware ang error na binabanggit ko, hindi po kaya mag-install kayo ng panibagong OS. Hindi po. Malabo. Hanggat hindi nyo po na-resolve ang error na binanggit ko. Gaya ito, yung alikabok nito, inumi nito, at okay, tumigil yung fan. Or, yung memory, nag-upgrade ka, hindi naman nag-compatible. Yung hard disk mo, medyo lumuwag, no? Yung power supply dito, yung data cable, or nagkaroon ng bad sector sa loob kasi na-improper shutdown, biglang nag-brown out, namatay yung kuryente, no? Sudden cut ng power. So, ang tendency nun is magka-problema yung memory or yung hard disk, no? Yung mismong hard disk. O kaya yung OS mo makurap. Okay? So, yan po yun, ha? Yan po yung ilan sa binabanggit kong blue screen of death. So, pag naka-encounter kayo ng mga binanggit ko na error, ito po yan. Ang solution nga lang yan, ang solution nitong blue screen of death, kung halimbawa ang nagka-problema is yung bugs in the operating system na virus, okay, na virus o kaya nag-corrupt, kayang-kaya yan ng tinatawag natin na perform clean Windows installation. Kayang-kaya yan. Okay, kung halimbawa na-corrupt lang, na virus, kayang-kaya yan. Pero kung sinasabi natin tumigil ang marumi na to, tapos tatawag dito, nagbo-blue screen, na dati-rati ang ginagawa nyo lang, pag nagbo-blue screen, nagpo-format, i-install nyo ng Windows, okay na. Hindi nyo alam, dumumi na pala yung CPU fan, ito. O kaya, tingnan nyo, medyo umi-stop na pala yung ikot ng fan, kaya nag-overheat yung ilalim, yung CPU na nasa loob. Kagaya din sa laptop. So, yun po yun, ha. Yun, hindi kaya ng clean install yun. Linisin mo muna yan. Pag nilinis mo yan, okay, nalinis mo, umandar na yung fan or pinalitan mo tong CPU fan, okay, uli yung computer mo. Hindi na siya magbo-blue screen. Okay? Yan. Ito rin, yung tinatawag natin sa hard disk. Kung halimbawa, ganon, palitan mo lang ang hard disk mo.
Okay? Kung halimbawang nabad sector na kasi wala ka na magagawa doon. I-re-refix siya ng high range pero wala ka na magagawa doon kung talagang defective na. Okay? Automatic yan na magkakaroon ka ng blue screen or ibang error ng mga disk boot failure, operating system not found. So, yung mga ganon pagdating sa hard disk. Sa memory talagang blue screen lang yan. Okay? Blue screen ang lalabas mo yan. O kaya nagre-restart. Restart ng restart. O kaya hindi nagtutuloy ang Windows. Tapos biglang magbo-blue screen. Memory error yon. Okay? So, ang tinatawag yan, swapping error. Yun ang solusyon. Mag-swap ka na ibang memory na sa tingin mo gumagana, iswap mo. Pag gumana, di okay. Okay? So, yan po yun ha. Tapos yung hardware. Yung hardware naman ganito. Pakita ko sa inyo yung poorly written device hardware. For example, yung video card mo. Okay, nag-install ka ng driver para sa video card, sound, o kaya sa internet. Okay, ito. So, ito yun. Halimbawa, let's say, punta tayo rito. Double click. So, ito po yan. Dito sa PC, i-right click nyo po yan. Okay, properties. Okay, device manager. Ayan po yun. Okay. So, if in case itong display adapter mo, halimbawa, yung sa video card, nag-install ka ng driver para dito. Okay. Kasi walang driver, nagcha-choppy ang ano mo, nagcha-choppy yung tawag dito, yung video card mo. Okay, so nag-install ka ng driver na hindi naman compatible sa kanya, sa Intel, ganon. Okay, so pagkatapos ng installation, o nag-install ka ng driver pack, no, para magkaroon ng driver ang display adapter mo, nung mag-restart, nag-blue screen na. So, ibig sabihin, hindi nag-compatible yung driver. Okay? Same as, halimbawa, sa sound. Okay, walang sound ng computer mo, ito yon. Okay, so walang ganito. Okay, so kung walang sound ng computer mo at nag-install ka ng driver para magkaroon ng sound, ay pagkatapos ng installation biglang nag-blue screen, nag-restart, blue screen. So lumalabas na hindi siya compatible yung driver na in-install mo. Okay, okay, nag-install ka ng isang program, let's say game. Nag-install ka, okay, nag-download ka, no? Pag-download mo, biglang nag-cut ang current. No? Nag-cut ang current, hindi natuloy ang download, okay, nag-install ka ng program, hindi natuloy, pag-restart, nag-blue screen na. So yun, isa yun din sa tinatawag natin na error, no? Na tinatawag natin na blue screen of death. Okay? So balik po tayo. Okay? Ito po siya. Ayan. So, ayan pa, yung blue screen update. Okay? So, next, yung dispute failure. So, yung dispute failure naman, ayan. Okay, ito yung dispute failure. Ang ibig sabihin yan, yan, pag naka-encounter kayo ng ganyang error, dispute failure, insert system, disk, press enter. So, ibig sabihin yan, ang problema niya, hard disk. Okay, wala na pong iba. Hard disk o kaya yung cable ng hard disk, data cable o kaya power nung hard disk. Wala na pong iba. Tinutukoy na problema ang dispute failure kundi yung tatlong yon. Okay, hard disk itself, yung data cable or yung power cable ng hard disk. Okay, dispute failure. Yan, dispute failure is error that occurs during the startup process computer. Ibig sabihin, pagbukas mo lang ng computer mo, yun ang lalabas. Okay? O kaya, dun sa tinatawag natin na hindi siya naka-boot order. Ibig sabihin, hindi siya unang binasa sa CMOS. Okay? Ayan. So, ang gagawin mo lang naman dyan, no? Punta ka dun sa CMOS, no? Kung hindi naka-first boot yung yung hard disk mo, ilagay mo sa first option and then save mo. Yun lang yun, ha? Okay? So, ayan yun po yung BIOS, yan yung tinatawag natin na CMOS, and then yung BIOS, ayan po yun. Yan yung tinatawag na BIOS. Dual BIOS to. Okay? So, kailangan dyan sa first boot option na yan, makita mo yung hard disk, yung pangalan ng hard disk mo. Pag wala, no? Ibig sabihin, disable o kaya none, wala.
ay disboot failure ang labas niyan. Ibig sabihin, hindi na-detect sa CMOS ang hard disk mo. So, ito rin yun. Kagaya nito, ito detected yung hard disk sa CMOS, Samsung daw. So, yan. Dapat ganyan ang mangyari. Okay? Na-detect dito. Pero kung wala, yan, na-detect sa ibang CMOS dito. Mga single value CMOS. Ayan. Okay? Dapat na dyan. First, yung hard disk mo, nandito. Ito, SSD hard disk, oh. No? Tapos, pangalawa, may hard disk pang isa. Bali, dalawa hard disk niya. Okay? Ayan. So, ano ba yung, tinatawag ko kanina, binabanggit ko? Ano ba yung cable na binabanggit mo, sir? Ito yon. Ito yung minsan ang hard disk mo SATA cable. Ito po yon. Nakakabit dito. Ito naman yung power cable. Okay, ito naman isang klaseng hard disk na IDE type, no? Yan, ito yung binabanggit ko na kung halimbawa lumuwag o kung nagka-problema na yung cable, ay sigurado disboot failure ang lalabas niyan or operating system not found or non-system disk. Okay? Ayan. So, ayan yung cable. Ayan yung cable sa motherboard. Dapat nakakabit yan. Hindi yan na nag-loose o hindi yan natanggal. Okay? Inside the motherboard. Okay? Okay. So, kapag nag-error yun, hindi yan hindi yan makukuha ng perform clean Windows installation. Minsan nakikita ko sa remind or ibig sabihin, comment sa Facebook, install lang daw yung OS. Halimbawa, disboot failure, i-install daw uli OS. Hindi po. Malabo yun. Paano siya mag-install ng Windows kung hindi naman na-detect ang hard disk. Okay? So, yun po yun. Okay. So, ito po na-discuss ko ha. Inulit ko lang to. Dun sa mga hindi pa nakakapanood ng video na to. Ito, inulit ko lang ito, tsaka to. Okay? So, next is checksum error. Okay? So, standby for checksum error.